So, ang dami na nga pong pinasabog ni Attorney Glenchong patungkol sa pandaraya. Di umano. March daw yan binagbigay siya ng mga specific dates, may nabanggit, may mga nakaladkad siyang 2 tao na mga techie guys daw. Ivan Uy is one of them, di ba? Na humarap kay Madam, nung pinatawag siya, nandun na, nauna pa nga sa kanyang dumating. May meeting daw sila with the execs of Smart Magic, tapos biglang humarap sa kanya at sinabi sa kanyang, except you. Asan yung video mga ate at kuya? Nahanap ko hold on. Ganda ni Madam. Madam, kinakaladkad ka ng... Biro mo, unang ginang itong kinakaladkad ni Attorney Glenchong sa kahihiyan, pero patay mali siya ang... Hanapin ko yung video para mapanood natin ha. At least merong iisa o 2 media lang po ang nagbalita patungkol. Excuse me, nagpa-press con si Attorney Glenchong, nagsayang ng oras, salapi, pagod, at na para lang i-relay sa taong bayan, gumawa ng napakahabang affidavit as proof na siya ay, di ba, kakilala ng mag-asawa kasama sa pakikipaglaban sa alleged dayaan noong 2016, and ngayon nagbubulgar. Oops, sadali, wag excited, Mr. Kineme. Okay, panonoorin natin yung video ha. At least may nagbalita. Kalkal ako ng bongga. Baka ibinalita ng ABS-CBN, ng GMA, ng News 5. Wah, crickets. Sino ba ang kinakaladkad ni Attorney Glenchong dito? Unang ginang lang naman. Ha? Asawa ng pinakamataas na politiko at least sa Pilipinas, o pinakakilala. Pinakamataas sa politiko sa Pilipinas. Pero, well, kaba-birthday lang ni Papshi, baka naman in good mood siya. Balita ko nasa Singapore na ba si Papshi ngayon? Ang sarap ng buhay. Sabi nga ng mga kakilala ko, mga ate at kuya, kung gusto mo ng pa-travel ka na lang at hayahay ang buhay, mag-presidente ka ng Pilipinas. Yun ba dapat ang profession na tahakin? Kung gusto mo ng hayahay na buhay at pa-travel, mag-presidente daw ng Pilipinas. Hindi man lang siya umiimik patungkol sa pagkakaladkad ng pangalan ng kanyang asawa. Pinangalanan na ni Attorney Glenchong, ito yung I know what you did last summer. May mga bilanggit pa si Attorney Glenchong nung paglilipat nila ng kanilang headquarters, di ba? Parang merong isang media, not media room, but maybe vote counting kineme-latik room, vote monitoring room nung panahon ng elections. May ganyan nga sa, di ba, sa headquarters diyan sa Mandaluyong, binanggit na Attorney Glenchong. So, even Miss Maharlika, nung sa mga previous vlogs niya, nababanggit niya may mga foreigners doon sa headquarters. Bakit may foreigners sa headquarters? Ano ang pakialam ng mga foreigners sa election natin? Alam niyo ba ang mga banyaga, mga mapaturista, and even, mga turista usually, bawal sila makimedal sa ating elections, right? Bawal sila mangampanya, pero wag kasi lugaw noon. May mga foreigners na nangangampanya para kay lugaw, which is bawal yan. Baka pwede silang ma-deport, di ba? Pero bakit may mga foreigners, according to Miss Marlica, sa headquarters? Ang dami-dami pang sinabi ni Attorney Glenchong, binenta na daw siya ni Madam Kinembot Latik. 300 bigla tayo, sana madagdagan yung likes natin. Binenta daw sa, 'di ba, sa Smart Magic. Siguro isa 'yun sa conditions. Bakit nga naman makikipag-usap ang asawa ng isang tumatakbong politiko noong 2022 elections, which is last year, sa mga execs or sa mga matataas na officers ng Smart Magic? I think president ng Smart Magic yung isa. Bakit siya makikipag-usap? Nilalabag, bawal, sabi nga ni Attorney Glenchong, bawal din bawal makipag-usap ang mga presidentiables before election sa mga ganyan, siguro sa COMELEC, or maybe sa di ba, sa grupo or sa mga taong sila yung in charge sa elections. Kasi ano dahilan para kausapin mo? Are you there to talk to them to be fair, or are you there to talk to them, or you talked to them to rig the elections? So again po, kalkal ang inyong Principesa. Hanap ako ng balita, uwak talaga, kulik-klik talaga. Si Attorney Glenchong ay kinukuyog naman ngayon ng mga loyalista. Syempre, Ensaymada Vloggers kasama dyan. Mag-provide daw ng evidence. Ay, ano pa yung ebidensya na present si Attorney Glenchong doon sa meeting? Hindi dapat i-deny yun ng asawa ni Papshi.
na no, hindi kami nag-meeting, hindi kami nag-usap, wala si Ivan Uy doon sa room na yon, or dalawang techie guys, or at least yung mga, di ba, yung marunong sa information technology or IT guys, if you may. Alam nyo, may isang kakilala si Ivan Uy na nakausap ko. Hindi raw yan magaling. So why is he in the position right now? Can he deliver? Comment nyo sa comment section. Meron talaga, iniisnab-isnab nga lang yan ang kakilala ko, tapos nagulat siya na sa undersecretary na yata ngayon si Ivan Uy eh. Promise, kaibigan at personal na kilala ni Ivan Uy, nakausap ko. Hindi raw yan magaling. So marami pang IT experts aside from him, kaya lang para nasa DICT yata. So again, kalkalang yung Principesa, hanap ako baka sakaling may isang media na maglakas loob sumalungat sa Agos ngayon na parang, di ba, sunod sa Agos ang lahat. Tahimik, crickets. Bakit ganito ang media ng Pilipinas? Yan ang tanong na malaki. Bakit ganito ang mainstream? Hindi ba ito newsworthy? Hindi ito vlogger lang or ordinaryong, kahit nga ordinaryong mamamayan, mga ate at kuya, kahit yung tambay sa kanto kapag di ba, nag-expose, nagpasabog na may dayaan sa eleksyon, may pinoprovide na nagsulat ng kanyang sworn affidavit. Dapat pansinin kasi kabali-balita. Ito pa kayang dating kaibigan ng mag-asawa? Even Attorney Glenn Chong mentioned na nag-provide pa si Madam ng 2 security aid for him. Right? Nag-provide ng bodyguards for him kasi delikado yung kanyang pakikipaglaban. Tingnan nyo naman ang nangyari sa dating bodyguard na Attorney Glenn Chong. Hindi pa ba sapat na ingay yun? Chinugi, di ba? Ang kanyang bodyguard si Richard Red Santillan, yung kanyang personal aid. So laman na ng balita in the past, Attorney Glenn Chong, pero katulad rin nung nangyari noon sa pagpaslang kay Richard Santillan, tahimik din ang media. Ayaw nilang mapabalita. And kung paano binanta si Attorney Glenn Chong, di umano ni Madam, bawal banggitin ang kanyang pangalan. They who should not be named, parang ganun ba yan? Ay parang kapalit, kasi parang parang pinangakuan, at saka parang 4 na beses nga daw nabudol sa Attorney Glenn Chong, inilagay din siya sa NTC, pinangako ang ilalagay sa NTC, hindi naman tinuloy. So tanong nga ng iba, nakailang jombag kaya, na ilang beses kayang na jombag si MM? Ay, appoint mo ha, busyog! I-appoint mo naman, busyog! Ay, gano'n ba yun? Hanggang sa hindi na daw matuloy ang appointment ni Attorney Glenn Chong. Kasi hindi rin siya pwede ilagay sa NTC kasi gusto niyang ipa-preserve, di ba? Yung mga yung digital transmission of some kind ng mga boto. So delikado pa rin siyang ilagay. So parang ang kapalit nito, kasi parang isa na yan sa conditions na kapag nanalo si Papshi ay i-appoint siya, lalo na sa COMELEC, ay baka yun na yung kapalit. Parang binenta na raw ni Madam si Attorney Glenn Chong sa Smart Magic. Like, okay, hindi namin binenta in what way, Attorney Glenn Chong? Tanong ko lang, sana nanonood siya kahit namumunti ang ating channel, di ba? Binenta ka in what way? Palit ulo ba ito or palit ulo talaga? Ulo mo ang kapalit? Like tsugihin ka bilang kapalit ng pagkapanalo nila? Or ano ka lang, ligwakin ka lang, itsapuera ka lang, Attorney Glenn Chong? Kumbaga, wag niyo i-appoint yan kahit anong posisyon, parang ganon. Wag niyo i-appoint yan at kami na ang bahala. Ganon ba ang pag-uusap ng may-ari ng Smart Magic at ni Madam? Matinding akusasyon to, mga ate at kuya. Pwede baka ma-impeach si Papshi dito kahit na hindi siya yung personal na nakipag-usap. Pero Diyos ko po naman, asawa, kabiyak ang nakipag-usap kung totoo, di ba? At nanumpa si Attorney Glenn Chong, kaya nga may sworn affidavit nanumpa. So ito po, finally may nakalkal ang inyong Principesa, no? O ayan, dun galing yung picture na yung sa presentation natin, dito galing yan. O ayan, nakakalkal ang inyong Principesa ng nagbalita finally patungkol dito. First Lady Kinembular reportedly met, baka sabihin ng mga Insaymada vloggers at mga bashers natin, fake news ka, mami, fake news. Hindi po, nagre-react lang ako sa news. May news. May news na. Sabihin yung fake news ako. I'm giving my reactions and opinion. First Lady Kinembular reportedly met
Huy, authentic yung page na pinagkunan natin ng info, ha? O Piñate nga, tama yung pagkakabanggit ko kanina sa comment section na nabasa nating pangalan. Met with Smartmagic President Roger Piñate. May mga pangalang binabanggit tapos dededmahin ng media. Gaano kabulok ang media sa Pilipinas? Media are supposed to support the government in public service through delivering news, updating, di ba, the Filipino people of the current affairs and mga ganap-ganap. Andyan ang media to relay kung ano ang, di ba, kung ano ang peligro, say may paparating na kalamidad, may sunog. Media are supposed to make people aware of everything happening. That's why it's news. It's new. Bago. Kung ano ang bagong balita, i-relay nila. Deadma sila sa ganap na ito. Mabuti may isang politico.com to politics.com.ph na nagbalita. Nakipag-usap weeks leading to May weeks leading to the May 9, 2022 elections, former Biliran representative and abogado. Na-disconnect tayo mga dad kuya. Na-disconnect tayo. Ginoo ko. Okay na ba? Ay, sabotage match. Diyos ko, ginoo ko, sabotage match. Nagpotol-potol. Oy. Anyway, baka may nananabutahe sa atin or ginahiwitan bala kita sang buisit nga yawa gid. Sige na, magic kita nga. Hindi ka makapagpadayon sang imong live. Mawing prinsesang way corona. Sabi, no? Yan. Biliran representative, dating kongresista, dededmahin. Hindi ordinaryong tao sa Atty. Glenchong, mga tat kuya. May posisyon dati sa gobyerno. Hindi ito marites sa kanto. Abogado pa. Dati pa din dedma sila. Anong klaseng media meron sa Pilipinas? So, bias, right? Ano pang pwede natin isipin? Bias ang Philippine media, lalo na yung mga TV networks. Sila kasi ang mga higante. Mas mabilis ang tawag dyan, yung pagsaspread ng news through TV. Meron din sila mga social media platform, may mga pages sila, may mga websites sila. Kaysa sa mga tabloids and broadsheets na kinabukasan pa minsan ibabalita kasi syempre ipiprint pa nila, isusulat pa nila. Radio mabilis din, pero mukhang hindi binabalita ng radyo ito na. At syempre mga pinakamalalaking media ng Pilipinas, mga TV networks, deadmatology, mga ate at kuya. So sino ang kakampi ninyo? Tanong ko sa inyo. Sino ang kakampi ng taong bayan? Kaming mga vloggers, at least yung may prinsipyong vloggers. Kasi may pag-uusapan tayo mamayang vloggers na parang ewan ko kung anong mali sa kanya. Baka naman talagang it's all about the money rin siya, no? Mamaya yun. Kami yung mga vloggers o ang Philippine media. Ay sila mga higante sila, di ba? Powerful. Kaya nga nila kaming pasipa sa social media through mass reporting. Kaya kami mga maliliit na nagre-react laang, wala, kayang-kaya kaming pitikin, no? Hindi lang ng Philippine media kundi ng mga nasa posisyon ngayon. Okay, here's another article. Hold on. Where is the other one? Ayan, ganda ni Madam, di ba? 12 hours ago, mga ate. Unang ginang Kinembola reportedly met with Smartmagic Kinembot Latik. Ayan ang story. Ginawan pa nila ng some kind of a media card, whatever. Hindi naman to cold card, pero yan nga po, di ba? Gumawa sila ng picture, si Madam, ganda-ganda, naka-Filipiniana, makinis, walang pileges, may bonggang hikaw, with Smartmagic machine. Ito yung VCM, ginagamit sa election. Ayan. Nag-usap bago ang election. Bakit siya makikipag-usap? Parang common knowledge na po kasi ito na si Madam ay talagang malakas ang personalidad. Tama ba? So, mas mukha nga siyang strong ang personality. Mas mukha nga siyang mas intelihente kesa kay Papshi, di ba? Even Papshi is very proud of Madam na hindi talaga ito basta-bastang babae dahil nga po hindi ito sumasakay ng mga economy.
Di nga yata to sumasakay ng business class kapag nag-aeroplano. Gusto yata first class kineme. Basta ayaw niyang bumiyahe ng mga yung ganon. O nasa Singapore ba sila ngayon? Enjoying? Ay, well, pagbigyan na natin. Wala tayong magagawa. Ngumalngal tayo eh. Hindi naman sila binabatikos ng media. Wala tayong kakampi, no? O, Kembot Latik reportedly met before Kinembot Latik. Ano ba yun? O, yun na nga. In press conference Wednesday, Chong accused Smart Magic. Makita ng bongga. Of violating its contract with the Commission on Elections by allegedly meeting with a representative of ayun. So parang kinatawan lang si Madam ng isang presidential candidate which is Papshi, 'di ba? Bakit siya makikipagtagpo? So bawal pala 'yun. Nag-violate pala sila ng ganun ng siguro, election laws of some kind. Smart Magic was the election technology provider for the May 2022. Chong was repeatedly accused the tech firm of engaging in anomalies since its partnership with Comelec began in 2010. 2010 pang binubulgar sa panahon ni Ngoy-Ngoy, and then 2013 may elections. Kasi midterm elections. 2016, right? The presidential. And then 2019. And then 2022. So 2010, 2013, 2016, 2019, 2020. 5 beses ng yaw-yaw sa Attorney Glenn Chong na mandaraya ang Smart Magic. Hanggang ngayon, bungol ang lahat. Attorney Glenn Chong was hoping, mga ate at kuya, na pagkaupo ni Papshi at mortal na kalaban naman ni Papshi ang Smart Magic noong 2016, together with the Filipino people, Attorney Glenn Chong diba? Was hoping na sipain na ni Papshi o wag nang gamitin kailanman yung Smart Magic. Pero baka sa pag-uusap daw ni Madam at ng mga yung Roger Piñate ay sila pa rin ang gagamitin, magwawagi si Papshi, and hindi malalagay sa posisyon sa Attorney Glenn Chong. Sipin niyo kung ilalagay yan sa Comelec, hybrid na tayo. Mas maganda kasi ang hybrid kaysa yung automated. Aasa na lang tayo sa makina na kayang-kaya namang i-manipulate, di ba, ng mga tech guys or mga IT experts. Let's listen to the news. Finally, may nagbalita, mga ate at kuya. Sana walang masyadong echo. Ibinunyag ng isang grupo ang umano'y nangyaring dayaan sa 2022 elections. Nagbabalik si Andrea Salve. Isa pang irregularidad sa 2022 presidential elections ang ibinunyag ng isang grupo na naniniwalang may dayaan sa nakaraang halalan. Sa isang press conference kaninang umaga ng grupong TN Trio, isiniwalat ni Attorney Glenn Chong ang umano'y pakikipagkita ni First Lady Liza Marcos na tinatawag niyang LAM sa may-ari ng Smart Magic ilang buwan bago ang national elections noong 2022. Sa pamamagitan ng sinumpaang salaysay na ipinasa nila kahapon sa Commission on Elections, ikwinento ni Chong na noong March 7, 2022 ay ipinatawag siya nila para sa isang meeting kasama sina Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy at Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Humarap si Liza Marcos sa kanila at sinabi, guys, yung sinasabi ko, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I'll just go. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. Nag-like na po ba I kayo? need 2 technical guys to come with me. 2 IT experts. Tapos bigla siyang umikot at humarap sa akin at tinuro pa ako. But not you, because they hate you so much. Idiniin niya na ang pagkikipagkita ng Smartmatic sa kahit sinong presidential candidate ay ipinagbabawal sa kontrata sa pagitan ng Smartmatic at Comelec. Kung kaya't ang meeting kung anong sinasabi nila, may isang matinding paglabag sa probisyon ng kontratang ito. Matatanda ang nauna nang naghain ng petisyon ng TN Trio sa Korte Suprema para utusan ito ang Comelec at telecommunication companies na i-preserve ang lahat ng data at transmission logs mula sa 2022 national elections vote count. Yun. Kasama na rin dito ang paghiling na sana'y mabigyan sila ng digital copies ng nasabing mga dokumento. Ayaw at hindi sila ng nabigyan. Korte ang petisyon, maaari nang imbestigahan ng TN Trio ang validity at legitimacy ng resulta ng 2022 national elections. Ako si Kaka. But anyway, thank you so much. May isang, that's Abante.
So, ang Abante, meron na rin silang TV network. Yung Abante na tabloid, kaya meron silang teletabloid. Okay, good. What about the media giants in the Philippines? Ano ang silbi nila sa atin? Yung mas pinapanood, ito po kasi maliit lang na media, no? Siguro nagsisimula pa lang na maging TV network, or maybe ano lang to, I think so. Yeah. Saan ba tong teletabloid na ito? Abante to, right? Abante teletabloid. So, meron na silang TV network. Ang alam ko kasi ang Abante is yung tabloid, yung maliit na newspaper. Finally, thepolitico.com.ph and itong Abante teletabloid nagbalita na patungkol dito sa alleged dayaan. What about the mainstream? Pinoprotektahan ba nila ang mag-asawa or si Madam? Comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.